Masayang araw, mga ka-PL. Ang sabi po ni Risa Hontiveros kanina sa kanyang press con, mga kababayan, etong si Michael Morillo daw po o alias Rene, mga kababayan, ang paulit-ulit na lumapit sa kanyang opisina. Sa madaling salita, mga kababayan, pinabulaanan po nitong si Senator Risa Hontiveros ang lahat ng mga sinabi ni alias Rene doon sa huli niyang bidyong inilabas. Ngayon, ang sabi naman po dito sa isang post sa social media, mga kababayan, mamaya po malalaman nyo kung sino po itong nag-post na ito, kilala daw po niya yung isang tao na nabanggit nitong si alias Rene sa kanyang video. Di ba? Merong sinabi si Rene na nabanggit na tao. Wag na lang po natin pangalanan. Kung gusto nyo pong malaman, balikan nyo po yung video ni alias Rene. Kilala, kilala nitong nag-post na mamaya babasahin ko at malalaman ninyo kung sino itong nag-post. Yung isang taong nabanggit ni Rene sa kanyang video, mga kababayan. Ayon po dito sa nag-post, ipinorward o ibinigay daw po sa kanya nitong nag-post ka sa social media ang text message ni Mel Robles, mga kababayan. Nadawit po si Mel Robles pala dito. Hindi natin alam to, mga kababayan. Dawit pala si Mel Robles dito. Text message ni Mel Robles doon sa taong nabanggit po ni alias Rene, no, in screenshot, no, then ifinorward o ibinigay dito sa nag-post nga dito sa kanyang social media account, mga kababayan, na 2023 pa di umano ito niluluto. Itong pagpapabagsak kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi lamang po si Mel Robles ang nadadawit dito, mga kababayan, maging si First Lady Araneta Marcos. Isa pala ito sa mga nagplano, mga kababayan, para babagsakin po si Pastor Apollo Kibuloy. Ang dami nang lumabas, mga kababayan, na mga sangkot, mga di umano'y sangkot dito sa pagpapabagsak kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang punot dulo lang naman talaga nitong lahat, mga kababayan, ang pagtumba o pagpabagsak lang nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ang dami na po ngayon lumalabas na mga naging sangkot umano, no? Mga naging plano nila. Panoorin ho muna natin, mga kababayan, itong video ni Senator Risa Hontiveros. Maikli lang po ito, mga kababayan. Bago ko po basahin itong post nga ng isang netizen, kilala niyo po ito, mga kababayan. Kilalang kilala. Magaling. Baka nga iba sa inyo humahanga sa taong ito. Ito na muna yung video ni Risa Hontiveros. Okay, pasok. Si Michael ang paulit-ulit na lumapit sa aking opisina. Hindi siya tinakot, hindi siya pinilit. Siya ang naghabol sa amin para magpahayag ng kanyang panig. Narito ang mga resibo. Noong December 14, 2023, he emailed my office. Sabi niya, quote, "Dati rin po akong worker ni Pastor Kibuloy. Tumiwalag dahil sa pang-aabuso at pananakit. Ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob dahil na rin sa takot. Baka ipapatay ako." Close quote. Taliwas yan sa sinasabi niyang nakumbinsi daw siya na tumestigo para mabayaran. Because we take some time to vet emails,
Nung pakiramdam niya ay hindi siya pinapansin, he messaged us 2 more times. Noong December 15, 2023 at January 28, 2024. Nasaan dyan ang pinilit? Muli, siya ang una at paulit-ulit na lumapit. He freely and voluntarily offered his testimony and assistance. So, ayun na nga mga kababayan, tamang-tama, nabanggit pa ni Risa Hontiveros, mga kababayan, ang taong 2023 na nabanggit ko rin po kanina ayon po dito sa post na nabasa ko na siyempre papakita ko na ho sa inyo. Ayan mga kababayan, ang sabi ho dito, walang ibang nag-post mga kababayan kundi si Sas Rogando Sasot. Maraming alam to. O ang sabi, Risa, girl, hindi sila lumapit sa'yo. Maliwanag. Bakit nasabi ni Sas ito, mga kababayan? Gaano ba karaming nalalaman itong si Sas Rogando Sasot? Bakit niya nasabi? Tuloy natin yung basa. Yang isa sa mga nabanggit ni alias Rene, kakilala ko. Yun. Yung nabanggit ni Rene sa kanyang video, kakilala di umano ni Sas Rogando Sasot, mga kababayan. She sent me the text messages of Mel Robles. Hindi lang pala isang message yun, mga kababayan. Marami pala messages Conversation yun, malamang mga kababayan. Malay natin, baka isang araw ilabas ni Sas yan, mga kababayan, no? Sana, Sas, ilabas mo para maipakita mo sa tao at mapasinungalingan mo o masoplak mo. Ayan, si Risa Hontiveros. Tuloy ko. 2023 pa yan niluluto. Natandaan niyo po ang sinabi ni Risa. May nabanggit siyang 2023. Tugma, mga kababayan. Tagal na palang niluluto nito. Ito balikan ko lang mga kababayan bago ko ituloy yung basa. Balikan ko lang po. Nung unang beses kaming makarating doon sa Glory Mountain, naikwento po ito sa amin ni Pastor Apollo Kibuloy with Tatay Digong nandyan katabi. Na ganito di umano ang gagawin sa kanila. Pastor, Tatay Digong at si BP Inday Sara. Ayon di umano itong lahat sa kwento ni BP Inday Sara, mga kababayan. Na ngayon, nangyayari na anong gagawin? Ipapa-impeach Inday. Alam niya na yan. 2023 pa lang, mga kababayan. At bago pa po kami na imbitahan doon sa Glory Mountain, nakasama namin sa dinner, sila pastor with Tatay Digong, naikwento na po yan ni BP Inday kay pastor, mga kababayan, na ipapa-impeach siya, si Tatay Digong dalhin sa ICC, si pastor ilalaglag talaga, itutumba talaga hanggang sa maipakulong, mga kababayan. Nangyayari na ngayon yan, mga kababayan. At nangyayari na talaga. Di ho ba? 2023 pa niluluto, Tagal na. Lisa and Mel want to bring down Gibbs and they are looking for people to buy. Mga kababayan. So, gusto talaga di umanong ilaglag nitong si Lisa at si Mel Robles, si Pastor Apollo Kibuloy, at naghahanap di umano sila ng mga taong bayaran nila. Walang iba kundi ang nabayaran nga nila, mga kababayan, etong mga tinatawag ngayong false witness. Siguro nakahanap sila ng isang dating miyembro ng KOJC, Tapos, etong dating miyembro ng KOJC, maaaring maraming kilala o may mga contacts
sa mga dating membro na lumabas din, tinawagan, isa-isa, no? Mali natin baka ganoon ang senaryo. Tapos kinumbinse na ganito ang gagawin nila sa kapalit ng pera. At eto na nga, napakarami ng mga di umano'y false witness nitong si Risa Hontiveros, nabanggit niya pa nga kung di tayo nagkakamali, na sa mga 13 o 14. Nabanggit niya dyan sa press ko na yan. Then, bigla kang nagkaroon ng hearing. Yun na, luto na eh. Planchado na, kasado na, mga kababayan. Kaya biglang nagkaroon ng hearing sa Senado. Kompleto na, nariyan na yung mga di umano yung false witness, mga nabayaran na di umano. Di ba? Para pabagsakin si Pastor Kibuloy. Kaya biglang nagpa-hearing si Risa. Ano ho? Girl, sinasabi ko sa'yo, nilalaglag ka ng mga kakutsaba mo. At yan na nga ang nangyayari ngayon. Mga kababayan, unti-unti nang nilalaglag si Risa Hontiveros ng mga kakutsaba niya. Tandaan niyo po ito, mga kababayan. Ako, wala akong personal na nalalaman, ha? Sa akin lang ho ito. Pag-aanalisa ko lamang po ito, mga kababayan. Ano ho? Promise. Wala po talaga akong alam. Basta, nararamdaman ko lang, no? Kasi meron tayong pakiramdam ba na mangyayari ito, At makailang beses ko na pong nagawa yan, mga kababayan. Hindi ako nagkakamali. Pagka susunod na buwan o linggo, ayan na, nangyayari ng hindi naman ako manghuhula, pero nangyayari lang. Na, maaari pang madagdagan ang mga babaliktad na nasa kampo ni Risa Hontiveros. Magsisilabasan pa po, mga kababayan, ang marami pang mga tinatawag ngayong false witness. Para lalong idiin si Risa Hontiveros sa Kumunoy, mga kababayan. O di ba gay napakasaya? Mukhang ito na yata ang katapusan ni Risa Hontiveros, mga kababayan. No? Dito sa mga di umano'y matagal niya ng gawain na maghanap, maghagilap ng mga taong di umano'y babayaran para humarap sa isang hearing sa Senado na bayad na para angkop ang sinasabi nitong mga di umano'y false witness sa kagustuhan ni Madam Chair. Ayun! Yari na nito si Risa, mga kababayan. Tuluyan ng lalamunin o lamunin ng Kumunoy. Nako, Risa, parang nalalapit na yata ang katapusan mo dyan. Mukhang mangyayari yata yung sinasabi ni Attorney Harry Roque na mapatalsik ka dyan sa Senado. Maraming matutuwa, sigurado. Tanong ko lang sa inyo, mga kababayan, sa araw ba na halimbawa ay mapatalsik si Risa sa Senado, isa ho ba kayo sa matutuwa? Pag-comment, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.